Madalas sa buhay natin ay nakakaranas tayo ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mga pangyayaring babago sa ating buhay at kwestiyon sa kung ano nga ba talaga tayo. Ikaw kapuso, naranasan mo na ba ang questionin ang iyong sexual na oryentasyon dahil lamang sa hindi inaasahang pangyayari? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mikey, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Antipolo, Rizal. May-ari ng isang maliit na negosyo and at the same time ay bokalista ng isang banda. Bata pa lamang ako ay hindi na lingid sa akin ang pagiging mahirap, Papa Dudut. Lahat ng hirap nga ay dinanas ko na mula sa mabahong barong-barong na tinitirhan namin noon, ay nakaranas din ako na tubig at asin lamang ang inuulam namin. Mga panahong yon na kapag sobrang nagigipit kami at hindi nakapagpapadala sa amin ng pera si Mama, na nooy namamasukan bilang kasambahay sa mag-asawang Chinese sa Sampaloc. Pero kahit na ganoon ay hindi naman ako nagreklamo. Bagkus ay nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit papaano ay may kinakain pa rin kami at nakakapag-aral kami na lumang-luma ang uniform ko at tanging tsinelas lang ang suot na saplot sa aking pa. Si Papa naman noon ay nagmamaneho ng tri-bike para kahit papaano ay may maiuwi siyang pagkain sa aming 5 magkakapatid. Pero madalas ay dumadaing na rin siya dahil sa pananakit ng likod at mga binti niya. Papadudot pangatlo ko sa aming magkakapatid at nag-iisa pang babae. Kaya nga madalas ay binubuli ako ng mga kapatid ko dahil ako lang daw ang naiiba sa kanila. Pero ang sabi noon ni Papa ay prinsesa nila ako, kaya dapat daw akong mahalin at ingatan. Sinunod naman nila ang sinabi ni Papa at hanggang sa lumaki nga ako ay naging protective sa akin ang mga kapatid ko at ayos lang naman sa akin yun. At least ay walang naglalakas loob na umaway sa akin noon. Pero dahil nga sa sobrang hirap ng buhay namin noon ay hindi kinaya nila Mama at Papa na pag-aralin kaming lahat. Kaya naman na makagraduate ako ng high school ay sinubukan ko na kaagad ang maghanap ng mapapasukan. Dahil underage nga ako ay nahirapan ako, kaya naman madalas ay sinasamantala ko lamang na sumali sa mga singing contest. At kapag pinapalad nga ako ay nananalo naman ako. Minsan pa nga ay ako pa talaga ang dumadayo sa ibang lugar para lamang sumali sa mga contest. Dahil desperada akong masungkit ang mga premyo na pang isang linggong kainan na namin. Kung minsan ay nananalo ako, minsan naman ay natatalo. Pero hindi ako tumitigil dahil yon ang source ng income ko noon. At doon na nga may nakapansin sa akin, Papa Dudut, walang iba kundi si Edward. Matanda siya ng 8 taon sa akin, 32 years old siya noon habang ako naman ay 24 years old. Kinausap niya ako noon at inalok na maging bokalista ng banda nila at gustong-gusto raw niya ang timbre ng boses ko na pwede sa kahit na anong genre at napag-alaman ko nga na siyang drummer ng kanilang banda. Hindi na nga ako nadalawang isip pa noon at agad kong sinunggaban ang alok niya lalo nung malaman ko na 1,000 kada gig ang kikitain ko. At hindi naman daw sila nauubusan ng gig dahil halos gabi-gabi raw ay tumutugtog sila. Pinakilala niya ako noon sa mga kabanda niya dahil kada practice namin ay talagang tinitrain nila ako sa mga tamang techniques sa pagkanta. At masasabi ko nga na marami akong natutunan sa kanilang lahat. Nakatulong na rin ako sa pamilya ko lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pero makalipas nga lang ang 2 taon ay nabigla ako sa balita ni Kuya Edward nang isang araw ay puntahan niya ako sa studio kung saan ako nagpa-practice, Papa Dudut.
Mikey, pwede ka ba makausap sandali? Sige po, tungkol saan po ba? Gusto lang kitang kumustahin. Kumusta ka naman ba sa banda natin? Okay naman po. Ba't bigla niyo po naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung komportable ka sa ibang kasamahan natin. Oo naman po. Tatagal po ba ako ng 2 taon dito kung hindi? Mabuti naman kung ganun. Ba't bigla niyo nga po bang naitanong yan? May problema ho ba? May issue ba sila sa akin? O kayo po, may problema po ba kayo sa akin? Hindi. Gusto ko lang makasiguro na maayos kitang iiwanan dito. Ha? Iiwan niyo ako? Sawa na po ba kayo sa pag-handle sa akin? Hindi, ano ka ba? Masyado ka naman nag-iisip. Alis na kasi ako. Ha? Saan po kayo pupunta? Natanggap ako sa trabahong pinag-applyan ko sa Kuwait. Kaya makikipagsapalaran muna ako sa ibang bansa. Pero Kuya Edward, paano ako? Anong paano ka na? Iniisip mo ba na baka alisin ka nila sa grupo kapag umalis ako? Malamang. Kayo nagpasok sa akin dito eh. Paano po pag umalis na kayo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman mangyayari yun. Unless gusto ulit nilang maghanap ng kasing galing mo. Hindi uubra yung pambobola niyo sa akin, kuya. Malungkot ka ba? Siyempre, mawawalan ako ng Kuya Edward eh. Mangingibang bansa lang ako. Di naman ako sasakabilang buhay. Kung aalis kayo, sinong papalit sa inyo? Mababakante ang posisyon niyo. Siyempre, pinaghandaan ko yan. Umanap muna ako ng kapalit ko bago ako nag-decide na mag-apply sa ibang bansa. Matagal na nga siyang naghihintay eh. Kakilala niyo po? Oo, pamangkin ko yun. Magkakasundo kayo, panigurado. Kaidaran mo lang din halos yun. Ang tanong kasing galing niyo kayang tumugtog. Oo naman, hindi ako ipapahiya nun. Tsaka hindi mo na itatanong, musician ang buong angkan namin. Bakit hindi na lang kayo yung kumuha ng bokalista sa mga kamag-anak niyo? Ba't ako pa po yung pinili niyo? Imposible naman pong walang magaganda ang boses sa kanila. Well, may point ka. Pero nakitaan kasi kita ng potensyal. At alam ko nung mga panahong yun, kailangan na kailangan mo ng mapagkakakitaan. Paano niyo po nalaman? Yun kaya ang isinagot mo sa tanong nung isang judge. Tinanong ka nila kung bakit ka sumali sa contest. Ang sabi mo, Kailangan ko yung prize para pagkain namin ng 1 linggo. Pero hindi naman po ako nanalo nun. oo nga, pero sa tingin ko dapat nanalo ka dun eh. Feeling ko kasi may dayang nangyari. Di naman ganun kagagaling kumanta yung mga nanalo eh. Feel ko nga rin po, pero at least may opportunity na dumating para sa akin. So, panalo pa rin po ako. Sa bagay, tama ka dyan. Kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako sa inyo Kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon na i-showcase yung talent ko. At the same time, nakakatulong ako sa pamilya ko. Ang ginawa ko lang naman, ipasok ka rito sa banda. Pero ang hard work mo, ikaw yan. Pero salamat pa rin po. Malulungkot talaga ako kapag umalis na kayo rito. Huwag kang malungkot. Nandiyan naman ang buong banda na nagsisilbing pangalawang pamilya mo na. And for sure, magkakasundo kayo ni Ace. Di ka mabobore at malulungkot pag siya ang kasama mo. Yung Ace po ba yung pamangkin niyo? Oo, mabait yun. May pagkasuplado nga lang sa una. Nako, as if na mauubra sa akin yung pagiging suplado niya. Well, sangayon ako dyan. Knowing you, may something sa'yo na nakakagaan sa pakiramdam. Nax! Todo-todo papuri mo sa akin ngayon, Kuya Edward Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napaka-positibo mong tao. At yun ang pinakagusto kong part ng pagkatao mo. Papadudot, katulad nga ng sinabi ni Kuya Edward ay umalis na siya sa banda at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Lalo pa nga at may pamilya siyang binubuhay. Pero hindi naman nabakante ang posisyon niya dahil tinake-over ito ng pamangkin niyang si Ace. At totoo nga sa mga sinabi ni Kuya Ed ay may pagkasuplado nga si Ace. Pero wala namang kaso yon sa akin. Ang tingin ko kasi sa kanya ay isang Prince Charming na lumabas sa isang libro. Ganon ang datingan niya sa akin. Matangkad siya at maputi at talaga namang gwapo. Ganda rin ang husky na boses niya. Malalim at medyo tapusin pa. Kaya nga first meet namin ay nagkaroon agad ako ng crush sa kanya.
Kahit na hindi naman siya ganon kasaya na makita ako. Na-imagine ko pa nga na nasa nobela kami at sa una lamang siya suplado. Nasa katagalan ay mai-in-love din siya sa akin pero alam ko namang sa panaginip lamang yon mangyayari. Mga ilang buwan lang naman ay nahuli ko rin ang kiliti ni Ace. Tulad ko kasi ay mahilig siyang mag-compose o gumawa ng sariling kanta kaya naman kapag wala kaming rehearsal ay nagsishare kami ng mga ideya sa isa't isa at mga concept na pwedeng gawing kanta. Hanggang sa naging close na nga kami. Pero wala namang mali siya dahil alam kong companion lang ang tingin sa akin ni Ace at kontento naman ako doon. Ang importante lang naman sa akin ay magkasundo kami dahil ayaw ko naman na may hindi ako kasundo sa trabaho ko. Pero kung gaano nga kami magkasundo ay siya ring tindi kapag nag-aasaran kami. Si Ace din kasi yung tipo ng hindi makukontento sa isang araw kapag hindi nakakapambuisit. Pero sorry na lamang siya dahil hindi ako piko. Bagkos ay sinasabayan ko lamang siya sa mga pang-aasar niya sa akin, Papa Dudut. Kaya na ulit tayo mag-rehearse. Sakit na ng kamay at braso ko. Sige, minamalat na rin ako. Delikado pa yata itong boses ko mamayang gabi. Boses palaka ka na nga. Boses pala ka pala ah. Ikaw nga, burang ka na eh. Nangalay ka agad ang kamay at braso. Pikon. Hindi ako pikon, no? Hindi lang ako papatalo sa'yo. Tama na nga. Baka umiyak ka pa eh. Oso ko. May iba ako. Umuhusay ka na sa pagigitara ha. Talaga ba? May mga sintonado pa rin ako minsan eh. Pero di na gano'ng kasama. Pwede ka na siguro isabay kay Kuya Red. Lo, di kaya. Lead guitarist yun. Anong gagawin ng newbie na kagaya ko? Ang sinasabi ko lang naman, konti na lang pwede ka nang isabay sa kanya sa mga madaling pyesa. Malay mo next time, nagigitara ka na habang kumakanta. Ang astig nun. Nai-imagine ko nga yan. Parang ang sarap sa feeling, no? Pag-usahin mo palalo. O kaya magpatulong ka kay Kuya Red. Yoko, nahiya ako eh. Wow! Marunong pala mahiya ang makapalang mukha. Hoy, sino kaya mas makapal ang mukha? Ikaw nga, hindi naman sa'yo yung pagkain, kinain mo. Tawang-tawa lang. Mag-aasawa na yan. Bakit ba kasi hindi ka makapag-move on? Isang pirasong siomay lang yun. Last ko na kasi yun, ano? Hinain mo pa. Ano, PG lang? Grabe naman to. Bili pa kita ng 1,000 siomay. Akin na pera, pambilang 1,000 siomay. Wala akong cash na dala. Credit card, gusto mo? Wag na, alam mo walang laman yan. Ano akala mo sa akin, poor? Bakit, hindi ba? Nanginginain ka ng siomay na may siomay? At least siomay lang. Hoy, ba't ka tumatawa? Oy, natawa ko eh, bakit ba? Iba naiisip mo, no? Hoy, huwag mo ko itulad sa'yo ha. Masama bang tumawa? Hindi. Pero, para kasi iba yung naiisip ko eh. Ano bang iniisip ko? Sabihin mo nga. Bakit na lang yun? Kesa kung pinagtitripan mo, tapusin mo na yung kantang sinusulat mo para malapatan na natin ang tono. Langya naman kasi. Ang hirap pala gumawa ng kantang senti kapag wala pang experience. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan ma-broken-hearted? Naranasan. Pero hindi naman kasi ganun kasakit. Nakapag-move on ka agad ako. Eh, alangan naman ako magbigay sa'yo ng idea. Eh, hindi pa rin ako nakaka-experience ma-broken-hearted. Wala akong magawang inspiration. Pag naman kasi pinilit ko, baka naman di ganun kadama pag kinanta. Eh, di proceed ka na lang sa usual song na sinusulat mo. Tapos, kapag may experience ka na, doon mo na lang balikan yung isa. Sabagay. Nagplano nga pala tayong tumugtog ng original composition natin sa mga gig natin. Basta sabihan mo lang ako kung anong gusto mong tema. Then mag-share na lang ulit ako ng pwede kong i-share na idea. Ganun na nga lang talaga ang mangyayari. At lumipas pa nga ang 2 buwan, Papa Dudut, ay mas naging malapit kami ni Ace sa isa't isa. Pero napag-alaman ko nga na may girlfriend na pala siya na hindi ko naman na kinagulat. Napaka-imposible naman kasi na sa itsura niya noon ay wala siyang girlfriend. Medyo nalungkot lamang ako ng slide dahil
Yung 1% na pag-asa ko na magiging kami na ni Ace ay tuluyan na nga pong naglaho papadula. Pero ayos lang naman dahil crush lang naman ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi po gaanong kalalim. Umahanga ika nga nila. Isa pa ay trabaho na talaga ang priority ko dahil may pamilya akong umaasa rin sa akin. Naisip ko na saka ko na lamang iintindihin ang sarili kong love life. Kapag nakahanap na ako ng stable na trabaho. Hindi naman kasi sa panghabang buhay ay magiging vokalista ako ng isang banda. Siyempre, may posibilidad na umalis ang isa sa mga miyembro o kaya naman ay ma-disband ng banda. Ilang beses ko naman ang sinubukang mag-apply ng trabaho pero hindi ako pasok sa mga requirements na hinahanap nila sa isang aplikante. Una nga ay high school graduate lamang ako at sumunod ay walang work experience. Pero pasasaan ba? At makakaharap din ako ng trabahong para sa akin o kung hindi man ay pangarap ko sanang magkaroon ng sariling negosyo na mag-aahon sa amin sa kahirapan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang gabi nga matapos ang isa naming gig ay may pinakilalang babae sa amin si Ace at sinabing girlfriend niya ito, si Jade. Maganda ang babae at sexy, mukhang mayaman din base sa pananamit nito. Agad naman ako nakipagkamay sa kanya at sinabi kong masaya akong makilala siya pero hindi ganoon ang pinapahiwatig ng mga ngiti niya sa akin. Ako naman ay walang pakialam kung galit siya o inis dahil wala naman akong maalalang may atraso ako sa kanya. At importante lamang naman sa akin ay nagmamahalan silang dalawa ni Ace at huwag lang itong sasaktan ng kaibigan ko. Halos lahat nga ng gig namin ay kasama si Jade pero wala naman ang atensyon nito kay Ace kundi nasa akin. Panay kasi ang sulyap niya sa akin tapos ay bigla na lamang mangiirap. Naisip ko tuloy na baka binabantayan niya si Ace kaya naroon siya lagi kapag may gig kami. At dahil nga hindi na rin ako makatiis at gusto ko rin malinis ang pangalan ko sa kanya, ay sinamantala kong busy ang mga kabanda ko lalo na si Ace sa pagliligpit ng mga gamit ay nilapitan ko si Jade na nasa isang lamesa lang naman kasama namin na naghihintay papadudot. Hi, Jade. Close pa tayo? Hindi. Pero mag-feeling close na ako sa'yo. Kasi mukhang ang laki ng problema mo sa akin eh. Paano mo naman nasabi? Kung nakamamatay lang siguro yung tingin mo. Baka kanina pa ako nakabulagta sa sahig. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa masama ang tingin mo sa akin eh. Tapos panay ka pa irap. Kung may galit ka sa akin, pwede mo naman sabihin. Nakikinig ako. Okay, fine. Yung totoo, naiirita ako sa'yo. Kasi lagi kang nakadikit kay Ace. Akala mo ba hindi ko napapansin? Please lang, matuto kang dumistansya sa boyfriend ko. Ang sakit mo kasi sa mata. Ay, nako, wala kang dapat ipag-alala. Trabaho lang naman ang namamagitan sa aming dalawa. Ako ka lang. Hindi ako makalma, knowing na crush mo ang boyfriend ko. Lo, halata ba? Iniinis mo ba talaga ako? Hindi. Nakakapagtaka lang kasi na ikaw lang ang may alam na may crush ako kay Ace. Maming ka pa talaga. Proud ka? Ganon? Teka lang muna, Jade, ha? Kung ano man yung iniisip mo, mali ka. Okay? Pure crush lang ang nararamdaman ko kay Ace. Alam mo naman siguro yun, di ba? Umahanga lang ako sa kanya. Pero yung as in gustong-gusto, hindi. Hindi, Day. Huwag ka nang magpalusot. Kahit crush pa yan, may gusto ko pa rin sa boyfriend ko. Pang-ilan ka nang nagsabi sa akin yan, di ko na mabilang sa totoo lang. At the end of the day, sinubukan pa rin nilang ahasin si Ace. Ay, hindi naman sa ganon. Tsaka tingnan mo na nga lang yung sarili mo, oh. Tapos tingnan mo ako, oh. Ganda-ganda mo. Sexy. Wala akong panama sa'yo. Tingin mo papatulan ako ni Ace? Kahit nga yata maghubad ako sa harapan niya, hindi niya ako papatulan eh. Ano? Ay, sorry ah. Alam mo, loyal si Ace sa'yo. Lagi ka nga niya kinukwento sa akin simula nung ipakilala ka niya sa akin eh. At saka base pa lang sa
kanya. Kaya please lang, magtiwala ka sa boyfriend mo. At sa tingin mo, maniniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo? O hindi naman kita pinipilit na maniwala. Sinasabi ko lang in case na kailangan mo ng assurance. Sabihin na nating mas mahaba ang ginugugol na oras ni Ace sa pagre-rehearse sa studio kaysa sa kasama mo siya. Pero sinisigurado ko sa'yo, wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. Kaibigan ko si Ace at gagawin ko lahat para lang hindi masira ang tiwala mo sa kanya. Masyado kang nakikialam para sa isang kaibigan. Alam mo ba yun? Alam ko, pero kasi ganito yan. Malaki ang utang na loob ko sa tito ni Ace. Kaya gusto ko lang na bumawi. Tsaka maniwala ka sa hindi. Wala talaga akong plano o balak na agawin sa'yo si Ace. Hindi ako threat, no? At kung sakali man, isa ka rin sa mga poprotektahan ko. Dahil mahalaga kang kay Ace eh. Sige. Pagkakatiwalaan kita sa ngayon. Pero wag na wag mong sisirain ang tiwala ko. Makakaasa ka. O so ano, kaibigan na ba tayo? Pansamantala, hanggat hindi ko pa napapatunayan na hindi ka talaga threat sa relasyon namin. Salamat. O teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Pakakainin mo ko? Pwede naman kung gusto mo. Mukhang seryoso pinag-uusapan nyo ah. Hi, babe. Tapos na kayo magligpit? Oo, babe. Ano pa lang ang pinag-uusapan mo? Wala naman. Pinagkukwentuhan ka lang namin. Ako? At ano naman pinag-uusapan nyo tungkol sa akin? Sabi ko sa kanya, loyal ka sa kanya at mahal na mahal mo siya. Kala ko naman nagsusumbong ka na ng kung ano. Bakit? May dapat ba siyang isumbong? Ano ka ba, babe? Siyempre wala. Loyal ako sa'yo. Kung ano man yung worries mo, alisin mo na. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Alam mo namang mahal kita eh. Sabi ko sa'yo, Jade eh. Sige na nga. Pero sa ngayon, gusto ko munang kumain. Kanina pa ako gutom eh. Sure. Saan mo ba gusto kumain? Since gabi na, gusto kong kumain ng mami na may mainit na sabaw. Okay, sige. Maghanap tayo ng mga. Wala kasi akong masyadong alam na kainan dito bukod sa mga fast food eh. Si Mikey, baka may alam. Meron naman. E di tara na. Ano pang hinihintay natin? Tuturo ko na lang sa inyo kung saan. Malapit lang naman dito. Sumama ka na sa amin. Kakain tayo. Sigurado ka? Oo. Ayaw mo? Gusto ko. Masama-sama niyo eh. Papa Dudut, nagpaalam na nga kami noon sa iba naming kabanda dahil may inuman session pa raw sila. Nakapagtataka nga lang na napakabilis na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Jake. Ang akala ko nga ay aawayin pa niya ako at makikipag-debate pa sa akin ng matagal pero napaka-mature niya. Naging casual siya sa akin at hindi ko naramdamang out of place ako habang kumakain kaming tatlo. Lagi kasi niyang tinatanong ang opinion ko sa bawat topic na napag-uusapan nilang dalawa ni Ace. Sa maikling panahon nga na yon, ay narealize kong mabait si Jake. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mahal na mahal siya ni Ace. Siguro ay masyado lamang talaga siyang na-trauma sa mga dating nagkagusto rito. Kaya ganun na lamang ang pag-worry niya. Kitang-kita ko naman kung gaano rin niya kamahal ang kaibigan ko. At masaya ako para sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang talaga at sinubukan kong makipag-usap sa kanya para malinis ko na rin ang pangalan ko. Papa Dudut, ng mga sumunod nga na gabi ay kasama pa rin si Jade sa mga gig namin. Pero hindi katulad ng dati ay lagi na itong nakangiti sa akin at maiwalas na rin ang itsura nito sa tuwing nakikita ako. Magandang sign nga yun dahil kahit papaano ay mababago ko ang pagtingin ni Jade sa ibang babaeng nakapaligid kay Ace. Na hindi lahat ng babae ay katulad ng mga nakilala niya noon. At dahil nga magkasundo na kaming dalawa ay palagi na nga niya akong isinasama sa tuwing may lakad o gimmick silang dalawa ni Ace. Na minsan ay naiisip ko na nga na hindi na sila nagkakaroon ng quality time dahil lagi na lamang akong kasama. Pero sinabi naman ni Ace na ayos lang sa kanya dahil yun daw ang unang beses nakasundo ni Jade ang babaeng malapit sa kanya. At para kang i-celebrate ang official Mikey! Aba, kanina
pa inuugat ng tatay mo. Mas muna. Doon na ako eh. Wala, madaya. Hayaan mo na, babe. Huwag kayo masyado magpakalasing. Hindi ko kayo kayang bitbiting dalawa pag nalasing kayo. Kaya nga, tsaka mahina ang tolerance ko sa alak. Ang mabuti pa, magkwentuhan na lang muna tayo para bumaba yung mga tama natin. Sige, call ako dyan. Hold din ako. Kwentuhan niyo naman ako kung paano kayo nagkakilala. Sino ba magkukwento? Kahit sino sa inyong dalawa. Sige, ako na. Nagkakilala kami 3 years ago sa bar na pinagkakantahan nyo. Nung nag-graduate ko lang din ng college, kasama ko friends ko noon. Doon namin napiling mag-celebrate. Tapos, ayun, nakita ko si Ace sa stage kumakanta. Kasama nila Tito Edward. Kumakanta ka, Ace? Oo. Pero nagkaroon ako ng problema sa lalamunan ko. Kaya hindi na ako nakakanta ulit. Kung mapapansin mo, medyo paus ako magsalita. Ano bang nangyari? Chain smoker ako noon at nagkaroon ako ng grabing ubo. Hanggang sa nagkaroon ng araw ng tamang lalamunan ko. Na dahilan ng pagkasira na rin ng boses ko. Ah, ganun pala yun. Wait, sumabalik ako sa kwento. Paano kayo nagkakilala nun? I mean, sino yung nag-first move? Ako, medyo nakainom na kasi ako noon eh. Nagulat nga ako sa kanya kasi bigla siyang umakyat doon sa stage. Tapos nag-request ng kanta. Dedicated daw para sa akin. Ay, talaga? Iba talaga nagagawa ng anak, to? Tapos ayun nga, hanggang sa matapos yung request kong kanta, hindi ako bumaba ng stage as in. Grabe, hindi ko pwede yun. Kakahiya ka. Ano ka ba? Walang hiya-hiya pag nakainom. O, tapos, ano pa nangyari? Ayun, hiningi ko yung number niya. Sabi ko kung wala siyang girlfriend, maging textmates kami. At sakto, wala nga siyang girlfriend. Ayun, mula sa pagiging magkaibigan, naging kami na. Naloka ako sa'yo, Jade, ha? Ikaw pa talaga yun ang unang nagbigay ng motibo. Na love at first sight ako sa kanya eh. Taray! Ikaw naman, Ace. Ano naman ang masasabi mo doon? Masasabi ko, lagi ko na sinasabi sa kanya ko. Pero isishare ko sa'yo. Okay lang. Masaya ako na nilapitan niya ako ng araw na yun. Kasi kung di niya ginawa yun, hindi ko siya girlfriend ngayon. Eh ikaw ba? Kailan mo ipapakilala sa amin ang boyfriend mo? Boyfriend agad? Wala nga manliligaw, eh. Look, di ba may mga humihingi ng number mo? Fake number pinibigay ko sa kanila. Ayoko makipag-text ko kani-kanino, no? Kasi, ibang gusto mo. Oy, hindi. Ano ba? Ayoko pa lang talaga. Gusto ko kasi munang makahanap ng stable na trabaho bago ko atupagin ang love life ko. Eh, syempre, priority ko ang family ko eh. Maraming umaasa sa akin kaya nga lagi ako nagdadasal na sana bigyan pa ako ng maraming blessings para may maibahagi ako sa pamilya ko. Swerte na magiging boyfriend o asawa mo. Syempre, no? Pero family first muna. Tama naman yan. Pero huwag mo pa rin kalimutan ang sarili mong kaligayahan. Tandaan mo, mabilis lang ang panahon. Bukas, di mo na mamalayan. Marami ka na palang pinapalagpas sa pagkakataon. Pero bago ang lahat, tagay muna ni Mikey. Kala mo makakalimutan ko na. O, eto na. Kamusta naman pala sa inyo? Kailan mo balak pumasyal? Hindi pa ako makaluwas eh. Magkano na lang din kasi natitira sa pera ko. Pinapadala ko lahat kay Papa. Wala bang work papa mo? Meron. Nag-drive siya ng pedicab. Kaya lang naawa na rin ako sa kanya eh. Kasi humihina na rin yung mga tuhod niya. Wala ka bang mga kapatid na pwedeng tumulong sa inyo? May asawa na rin yung dalawang kuya ko. Kaya hindi na rin namin maabala tsaka maasahan. Hirap din naman kasi sila sa buhay eh. Pero magtira ka pa rin kahit papaano. Mag-ipon ka para kung may gusto kang pagdaanan in the future, may magagamit kang pera. Papadudot marami ako na-realize sa mga sinabi nila sa akin at mas doon ko na pag-isip-isip na paghandaan ang kinabukasan ko. Dahil hindi naman habang buhay ay ganun lang ang buhay ko. Balang araw ay magkakaroon ako ng sarili kong pamilya at hindi ko gugustuhin na maranasan nila ang hirap na dinanas ko. Kaya nga, sinunod ko ang payo sa akin ni Jade na mag-ipon ng pera. At
Kada sahod ko noon ay bumabawas ako ng 200 pesos para itabi at ipunin. At sa paglipas nga ng mga panahon ay naging mas malapit kami ni Jade sa isa't isa. Masasabi ko nga na masaya ako na maging parte ng buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko rin nakalain na ang babaeng dati ay inis na kami sa akin ay makakasundo ko pala. Madalas na nga na kami lang ang lagi magkasama habang si Ace ay hindi namin sinasali sa mga gimmick namin. Si Jade naman kasi ang nagsasuggest noon na magkaroon kami ng girls bonding. Noon ko nga lang din na-realize na napakakalog pala ni Jade at kayang-kayang sumabay sa lahat ng bigo ko. Kaya naman mas naging masaya akong kasama silang dalawa na mga kaibigan ko noon, Papa Dudu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa palagi kaming magkasama ni Jade ay hindi ko namamalayan na nag-iiba na ang nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudu. Bagay na hindi ko nararamdaman noon kay Ace. At dahil hindi pamilyar sa akin ang pakiramdam na yon ay nagsimula na akong kabahan, lalo na kapag naiisip kong hindi ako maaaring makaramdam ng romantic feelings para kay Jade dahil pareho kaming babae. At nag-worry rin ako sa maaari niyang isipin tungkol sa akin. Natakot ako na baka kapag nalaman niya ang totoo ay layuan niya ako o pandirihan. Pero hindi naman siya manhid at matalinong babae si Jane kaya naman hindi rin nagtagal. Ay nalaman niya na may gusto ako sa kanya. At hindi lang basta pagkagusto, Papa Dudu. Magkaibigan tayo, di ba? Oo, bakit? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Sabihin ang alin. Ay. Mikey, inoobserbahan kita palagi at hindi ka ganun kahirap basahin. Alam ko na may gusto ka sa akin. Teka, paano mo nalaman? Kung paano ka nalaman noon na may gusto ka kay Ace? Instant. Isa pa, hindi ka ganun kagaling magtago, no? Sorry, Jade, ha? Hindi ko naman sinasadyang magkagusto sa'yo, eh. Pero, nangyari na lang bigla, eh. Ba't masyado kang seryoso? Hindi naman ako galit. Tsaka, huwag kang mag-sorry tungkol sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Hindi ka galit? Hindi. Ba't ako magagalit? Eh, crush lang naman yan. Paano kung sabihin kong hindi lang to basta crush? Na ano, mahal na talaga kita bilang babae. Mikey, thank you kasi mahal mo ko. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Boyfriend ko si Ace. Committed na kami sa isa't isa. Wala naman akong balak na guluhin ang relasyon niyo ni Ace. Kaya nga tinago ko na lang tong nararamdaman ko eh. Alam ko naman na hindi mo kami guguluhin ni Ace. Pero isipin na lang natin ang mararamdaman niya. Nililinaw ko lang lahat dahil ayokong i-invalidate feelings mo. Nagmahal ka lang naman sa maling tao at maling panahon. Kaya hindi mo kasalanan yun. Hindi ka ba naiilang sa akin? Ba't naman ako maiilang sa'yo? Kasi pareho tayong babae. Yung may gusto sa'yo, babae. Sabi ko nga, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga unexpected events na nangyayari sa buhay natin. At sa kaso mo, ito yun. Salamat, Jada. Napaka-mature mo talaga mag-isip. Kung ibang babae siguro, baka iba yung naging reaksyon nila. Walang mali na magmahal ng kapareho nating kasarian. Ang mali ay yung taong hindi tanggap ang mga tao na kagaya mo. Basta lagi mong tatandaan, as long as wala kang tinatapakang tao, go lang. Sasabihin mo ba kay Ace, may mga bagay na hindi na niya kailangan malaman. Pero for the sake of our friendship, kailangan natin sabihin. Dahil nag-promise tayo ng mga secrets, di ba? Baka magalit sa akin si Ace. Di natin sure. Pero alam kong maiintindihan ka niya. Kilala ko si Ace at hindi siya basta-basta nagbibigay ng judgment. Para namang hindi mo siya kilala.
Alaskador lang yun pero mabait at patas siyang tao. Alam ko naman. Ay, sana lang wag magbago ang trato mo sa akin dahil sa mga nalaman mo. Ano ka ba? Siyempre hindi. Best friends na tayo, di ba? Oo, best friends. Walang magbabago sa atin. Tsaka gagawin pa kitang bridesmaid. Gusto ko yan. Kailan niyo ba balak magpakasal? Kasal na lang ang kulang sa inyo eh. Matagal pa naman. Pero napag-usapan na namin. Sigurado naman ako na siya na ang gusto kong makasama habang buhay eh. Basta ako, susuportahan ko kayo kung saan kayo masaya. Salamat, Mikey. Hindi ako nagsisisi na binigyan kita ng chance na maging kaibigan. Totoo kang kaibigan at totoo ka sa mga nararamdaman mo. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, yung positive outlook mo sa buhay. Sa ilang buwan kong pagkakakilala sa'yo, never kitang narinig na nagreklamo dahil ang pangit o minamalas ka sa buhay. Lalo lang naman ako may stress pag inintindi ko pa ang mga kamalasan ko sa buhay. Mismo. Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Magsikap ka lang. Alam ko magiging successful ka rin balang araw. Kasi pinagpapala ang mga katulad mo. Grabe naman ang compliment mo sa akin. Pero salamat Magbilang anghel ka sana. Papadudod parang naalis ang mabigat na nakadagan sa dibdib ko matapos ang pag-uusap namin yon. Napakaswerte ni Ace dahil nakatagpo siya ng babaeng kagaya ni Jade. Swerte rin naman si Jade kay Ace. Hiling ko lang talaga ay hindi na sila magkahiwalay at ikasal na sila. Kung tutuusin kasi kasal na lamang ang kulang sa kanila pero nasa kanila naman yun. After all ay lifetime commitment ang kasal na dapat pag-isipang mabuti. Hindi ko nga akalain na hindi ko pa pala talaga lubusang kilala ang sarili ko. Hindi ko alam na may tinatago pala akong ibang kasarian. Sino ba naman kasing mag-aakala, hindi ba? Simula nung magkaisip ako ay lalaki naman talaga ang gusto ko tapos ay bigla na lamang akong nagkagusto sa isang babae. Hindi ko tuloy alam kung ano ba talaga ang sexual orientation ko. Kung bisexual ba o lesbian. Pero mas safe sigurong sabihin na kasama ako at parte ako ng LGBT community. Pero dahil nga sa bagong nadiskubre ko sa aking sarili, ay naging maingat ako sa mga kilos at salita ko. Dahil nga hindi pa ako sigurado ay pinili kong maglaylo. Alam ko naman na tanggap na ang mga LGBT sa lipunan. Pero may ilan pa rin ang hindi. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala. Idagdag pa na hindi ko alam kung papaano ako maglalantad sa pamilya ko. Dahil hindi naman sila open sa ganung usapin, kaya minabuti kong huwag na nga munang ipaalam sa kanila. Makalipas nga ang 2 taon ay masayang ibinalita sa akin ni Ace at Jade na magpapakasal na sila. Masaya ako para sa kanila pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting kirot. Pero no hard feelings. Ang importante lang sa akin na masaya sila. At masaya na rin po ako, Papa Dudut. Sa 2 taon ding yun ay nagpursigi ako sa pag-iipon kagaya ng payo ni Jay. Nakapagpundar ako ng maliit na negosyo na ako rin mismo ang nagmamanage. Nagbebenta ako ng mga damit, tsinelas at kung ano-ano pa. At napakalaking tulong talaga noon sa pamilya ko. Nang in-announce nga ni Ace at Jade ang balak nilang pagpapakasal ay nakiusap sa akin si Jade na gusto niyang hingin ang opinyon at perspective ko sa lahat ng kakailanganin nila sa kasal. Dahil para sa kanila ay napakalaki raw ng parte ko sa buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko naiwasang maging emosyonal sa sinabi niya ni Jade dahil pakiramdam ko ay tunay na pamilya na ang turing niya sa akin. At hindi ko naman siya binigo dahil kasama nga nila ako halos sa lahat ng paghahanda nila para sa kasal lalo na sa mga isusuot nila. Masama raw na isuot ang wedding gown? Bakit masama? Sabi di daw matutuloy yung kasal. Epe, nag-research ako tungkol dyan. Nagtanong na rin ako kay na mama. Ang sabi niya,
Pwede naman daw isukat basta hindi pa fully-made yung gown. I mean, hindi pa tapos gawin. Ano hindi pa tapos? Halimbawa, hindi pa na ikakabit yung isang manggas ng gown. Pwede niya yung isukat. Nox, ni-research mo talaga yun? Oo naman no. Para maiwasan natin yung mga bawal-bawal sa kasal. Wala naman mawawala sa atin kung susunod tayo. Sa bagay, better safe than sorry. Tama. Pero syempre, ina-verify ko muna kay mama yung mga pamahiin sa kasal. Sino tita ba? Walang ibinilin sa'yo? Ayun nga, wag na wag ko nga daw isusukat ang wedding gown ko bago ang kasal. Sumunod na lang kayo para wala na talagang makakapigil pa sa kasal nyo. Sa bagay, kaso nahihirapan ako pumili ng wedding gown. Lahat kasi magaganda. Ikaw ba, babe? Ano sa tingin mong bagay sa akin dito? Lahat naman bagay sa'yo. Nga ba ikaw pa tinanong ko? Dapat talaga hindi ka na sumama eh. Kaming dalawa na lang sana ni Mike yung nagpunta rito. Di pa tayo kasal, inaaway mo na ako. Eh sa bagay naman kasi talaga sa'yo kahit ano pang isuot mo. So ano, kahit ano isusuot ko sa kasal natin? Bagay sa'yo tong long sleeves na backless. Talaga? Ito din gusto ko eh. Hala, ba't ang tindi ng mood swings mo? Ilang linggo ka ng ganyan ah. Baka buntis. Buntis? Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Parang gulat na gulat pa kayo. Kailan ka nga huling dinatnan, babe? Oh my gosh! Oh, bakit? 2 weeks na akong delayed! Congrats! Buntis ka na! Pero hindi ka sure. Ay, huwag ko na muna kayong dalawa rito. Saan ka pupunta? Tatakbuhan mo ako? Sira, hindi. Bibili ako ng pregnancy test kit sa butika. Babalik ako kagad. I love you. I love you too. Ingat ka. Ang aga ng wedding gift niyong dalawa, ah. Tingin mo talaga buntis ako? Oo, 2 weeks ka kamong delayed, di ba? Ganyan yung mga napapanood ko sa TV eh. Paano mo delete ng talaga? Huwag ka masyado mag-overthink. Bibili na ng pang-PT si Ace. Pero, paano nga kung buntis ka? Matutuwa ako syempre. Magkakaanak na kami ni Ace kung sakali. Masaya ako para sa inyong dalawa. Basta pag kinasal na kayo, huwag niyo akong kakalimutan, ha? Ano ka ba? Hindi ka namin makakalimutan. Napakalaki ng parte mo sa buhay namin dalawa ni Ace. Isa kang tunay na kaibigan at totoong tao ka. Kaya kung buntis nga talaga ako, ninang ka. Gusto ko yan! Bridesmaid na, ninang pa! At dapat ikaw ang kakanta ng wedding song namin habang naglalakad ako papunta ng altar. Oo naman, yun na lang ang regalo ko sa inyo. Thank you so much, Mikey. Sana lang wala kang hidden grudges sa akin ha, kasi hindi ko maibalik feelings mo para sa akin. Para kang sira. Wala na sa akin yun, no? Basta maging masaya ka lang palagi. Kayo at ng mga magiging anak nyo. Masaya na ako noon. Tsaka hindi lang naman ikaw ang tao sa mundo. Marami akong makikilala at sigurado kong isa doon para sa akin. Lahat ng negative nagagawa mong positive ha? Nakakabilib ka talaga. Marami ng negativity sa mundo. Dadagdag pa ba ako? Sobrang saya ko ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi ni Jade, Papa Dudu. Sino nga ba ang mag-aakala na magiging matalig pala kaming magkaibigan? Nagsimula kami sa hindi magandang pagkikita. We started at the wrong foot, ika nga nila. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na broken-hearted man ako sa kanya ay ayos na. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao ay magiging masaya ka sa kung saan siya masaya. Bilang kaibigan ni Jade at Ace ay masaya akong makita na masaya silang dalawa. Hindi naman magtatapos kay Jade ang kwento ng buhay ko dahil marami pa akong pahina na maaaring sulatan. 3 buwan nga lang ang inabot ng preparation ng kasal ng dalawa sa importanteng tao sa buhay ko at sa lahat ng preparation na yon ay super hands-on talaga ako. Dahil na rin sa request ni Jade. Minsan nga binibiro ko siya na ginawa niya talaga akong literal na bridesmaid. Pero sinasabi naman niya na gano'n ako kaimportante na gusto niya lahat ay may participation ako. Nakakataba nga ng puso na gano'ng klase ang importansya ang ibinibigay niya sa akin. At wala rin naman kaso yon kay Ace. Kahit mga alam na niya ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Ace. Or para kay Jade. Kumbaga, we're matured enough para intindihin pa ang
mga maliliit na bagay na hindi na dapat palakihin pa. At katulad nga ng request ni Jade, ay ako ang kumanta ng wedding song nila at habang inaawit ko ang paborito nilang kanta, ay hindi ko napigilang umiyak dahil sa dalawang bagay. Una ay sa tuwa dahil kapwa na nila papasukin ng bagong yugto ng buhay nila ng magkasama at pangalawa ay dahil sa munting lungkot na nararamdaman ko dahil alam ko na marami nang magbabago pagkatapos po nilang may kasal. Hindi na kami lagi magkakasama dahil kailangan na nilang i-prioritize ang pamilyang bubuin nila. Lalo pa nga at 4 na buwan nang buntis si Jay. Ilang buwan pa ay masisilayan ko na rin ang inaanak ko. Nang matapos nga ang seremonya ng kasal ay oras na para ihagis ng bride ang kanyang bouquet at kung hindi ka pa naman binibiro ng tadhana ay ako talagang nakasalo ng bulaklak na yon. Tuwang-tuwa pa talaga ang bagong kasal habang ako naman ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Dahil po sa sobrang pagkagulat. Napabalik na lamang ako sa ulirat ng yakapin ako ni Jay. At sabihin ako na ang susunod. Napuno na lamang ng tawanan ng simbahan dahil sa sinabi niya yun. Madalas din sa naisip ko ay hindi nagbago ang trato nila sa akin bagkos. Ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa at ramdam na ramdam kong parte talaga ako ng pamilya nila. Lumipas din ang ilang taon at malaki na rin ang inaanak ko na siyempre ay spoiled sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay naghihintay na lamang ako sa taong mamahalin ko at mamahalin ako katulad ng pagmamahalan ni Jade at Ace dahil hanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang bouquet ni Jade. At dito ko na nga po tinatapos ang aming kwento na nagsimula sa isang flat na tono hanggang sa nagkaroon ng sari-saring nota at nakabuo ng magandang awit ng buhay. Noon sa opisina ay nagawa pa niyang kumuha ng trabaho online. Nagkuripot na rin kami sa mga sarili namin, Papa Dudut. Hindi na kami lumalabas para mag-date noon kahit sabihin pang may okasyon dahil nangihinayang kami sa gastos. Nilalaan na lang namin ang extra na pera namin for emergency dahil natuluto na kami noong pumutok ang unang taon ng pandemya. Nabawasan ang naipon namin dahil nahinto kami sa pagtatrabaho sa mga opisina namin. Kaya naman noong nakabalik na kami sa trabaho ay ginawa namin ang lahat ang paraan para maibalik ang nagastos namin mula sa ipon. Lalo na ako, Papa Dudut. Siniguro kong malaki ang perang mailalagay ko sa bangko namin. Hi, mahal. Hi. Ay, walang mahal? Sorry. Hi, mahal. Ikaw ha, nakakalimutan mo na laging tawagin akong mahal. Busy lang. Busy din naman ako pero di ko nakakalimutang tawagin kang mahal. Di ko rin nakakalimutang mag-I love you sa'yo. Kailan ko naman nakalimutan magsabi ng I love you sa'yo? Hello, lagi. Lalo na sa text. Huwag mong sabihin pag-aawayan natin yan, mahal ha. Kung sakali, pwede bang schedule natin sa ibang araw yung away na to kung gusto mo talaga? Busy ako ngayon eh. Hinahabol ako ng trabaho para makapasok ng cut-off yung bayad. Kanina ka pa nakaharap dyan sa computer mo, magpahinga ka muna. Hindi pwede. Kailangan maihabol ko to. Eh kung di man makahabol this cut-off yan, sa susunod na lang, para may pahinga ka rin. Sumpa magkaroon ng pahinga ngayon. Pag may pahinga ka, ibig sabihin hindi ka magkakapera. Ano ba namang paniniwala yan? Makina nga pinapahinga eh, tayo pa kayang mga tao? Kailangan ko matapos to. Bayaran na naman next week ang insurance natin eh. May pera pa naman tayo. Pahinga na muna tayo, ha? Pakis naman. Mamaya na. Tapusin ko lang to. Mamaya na yan, please. Karil, Mahal! Mahal ang pangalan ko! may toyo ka ba ngayon? Bakit bigla ka nalang nagagalit? Anong bigla na lang? Dapat nga dati pa ako nagalit sa'yo eh. Oh, ano ginawa ko? Wala kang ginawa. Di naman pala eh. Bakit ka magagalit sa akin? Labo mo naman. Di mo naintindihan yung gusto kong puntuhin, no?
Wala kang ginagawa para sa relasyon natin. Paano wala? Di pa ba sapat na nagpapakuha ako sa pagtatrabaho para sa future natin dalawa? Di pa ba yung sapat para sa'yo? Di ba yung na-appreciate man lang? Na-appreciate ko naman yan. Kaso Ano? baka naman pwede mo puro trabaho. At anong gusto mo? Mag-resign ako? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Diretsahin mo na kasi ako. Kasi sayang ang oras eh. Ibig na makapagtrabaho na ako ngayon. Ang dami pa pasikot-sikot. Wala ka ng oras para sa atin. Lahat na pupunta sa trabaho. Ganun ka rin naman, di ba? Parehas lang tayo nagtatrabaho. Bakit ka nagre-reklamo? Saka yung oras sa relasyon natin, lagi namang meron. Eh, anong tawag mo sa nangyayari ngayon? Kung wala tayong oras sa isa't isa, eh di sana hindi tayo nakakapag-usap ngayon. Di tayo sabay kumakain sa umaga at gabi. Di tayo magkatabi sa pagtulog. Ano pa bang oras ang kailangan mo? Ang gusto ko, maglaan naman tayo ng oras para di mawala yung spark sa relasyon natin. Spark? Ano ka, teenager? Teenager lang naghahanap yan. Kahit sana mag-asawa na tayo, meron pa rin nun. Para na lang tayong boardmates sa bahay na to eh. Wala nang lambingan, wala nang date, wala na kahit ano. Nibatiin ako para sa anniversary natin, di mo magawa. Ang tagal na natin mag-asawa, Karil. Di na natin kailangan ng ganyan. Doon tayo sa praktikal. Sorry ha, kung naghahangad ako makaramdam uli ng pagmamahal mula sa'yo. At ngayon, pinamumukha mo hindi kita mahal. Alam kong mahal mo ako, pero di ko na yun ramdam. Puro kasi trabaho ang inaasikaso mo. Di mo man lang maisip na asikasuhin kung ano naman yung kailangan ko. Yung kailangan sa relasyon natin. O sige, para tumigil ka na. Sa Sabado, mag-date tayo after ko ma-deliver yung mga in-order sa akin pyesa. Huwag na, kung napipilitan ka lang. Tapos yun, gaganyan-ganyan ka sa akin. Pinagbibigyan ka na nga sa gusto mo. Ang gusto ko, gustuhin mo rin yung gusto ko. Ano? Wala, good night. Naiintindihan ko naman ang punto ni Karil noon, Papa Dudut. Kaso nga lang ay pagod na kasi ako kaya hindi ko na maayos na naproseso ang mga dapat kong isagot sa kanya. Aminado naman akong nawalan nga ako ng time sa relasyon namin dahil masyado akong nag-focus sa trabaho. Akala ko naman kasi parehas lang kami ni Karil na ayos sa current setup namin. Pero dinamdam na pala niyang ang hindi namin paglabas-labas na dalawa. Tinignan ko ang kalendaryo ng cellphone ko at doon ko na-realize na last week ay anniversary pala ng aming kasal. Doon ako na konsensya dahil hindi ko man lang siya naalalang batiin, Papa Dudu. Mahal ko si Karel at wala naman akong ibang minahal kundi siya lamang. Yun nga lang sa sobrang tagal ng relasyon naming mag-asawa kaya siguro'y nababaliwala ko na siya. Dahil alam kong andyan lang naman siya. Tinake for granted ko ang presensya niya dahil alam kong hindi naman siya mawawala. Nabaliwala ko si Karel nang hindi sinasadya dahil nakasanayan ko nang andyan lamang siya sa akin. Louie, Ano yun, mahal? anong pangarap mo nung bata ka? Pangarap ko maging astronaut. Pero imposible pala yun kasi letter of heights ako. Kala ko pangarap mo maging salbabida eh. Ha? Bakit ko naman papangarapin maging salbabida? Yung kasi yung comment mo dun sa picture ng babaeng vlogger na nakasalbabida sa pool. Ha? Wala akong comment na ganun, ha? Magde-deny? Wala naman talaga. Na-screenshot ko yung comment mo. Sabi mo, dati pangarap kong maging mayaman. Pero ngayon, pangarap ko na lang maging salbabida. Yan ba? Wala lang naman yan. Biruan lang namin magkakaibigan niya sa office. Nakita mo, tinaglang ako dyan, tapos sumagot lang ako. Sagot ba yan ng tao may asawa na? Kasi nga, biruan lang nga yan. Di ko naman tototohanin yan. Tadyawang lalaki lang yan. Alam mong nakapublic yung picture tapos magko-comment ka ng ganito? Di mo naisip na pwedeng makita to ng ibang kakilala natin? Ano na lang sasabihin nila, ha? Di ka dapat mag-isip ng masama. Buti nga nakapublic yung comment ko eh. Ibig sabihin lang yan, wala akong balak na kahit ano. Saka public figure naman yung babae na yan. Vlogger nga, di ba? Buti sana kung hindi. Huwag ka matakot. Hindi ba ako dapat matakot sa ganitong ginagawa mo? Hindi.
Kasi wala naman akong balak na magloko. Mas matakot ka kapag naglihim ako ng mga ganyan. Mas matakot ka kung nagme-message ako sa babae na yan. Eh mukhang papunta ka na rin dun eh. Ang labo! Bakit ko naman i-message yung babae na yan? Saka kahit i-message ko siya, as if naman papansinin niya ako, no? Eh paano ko i-message mo nga at mag-reply sa'yo, ha? Eh di mag-cheat ka na niyan. Ala, grabe naman ang pag-overthink. Naka-Facebook mo yan eh. Nag-overthink ako dahil sa inaasal mo sa relasyon natin. Ito na naman po kami. Mag-aaway na naman ba tayo? Hindi pa nga tayo tapos sa nakaraang away natin eh. Magdadagdag ka na naman ng bago. Yun na nga eh. Di pa natapos yung issue sa'yo nung nakaraan. Dinadagdagan mo pa ngayon. Ako pa nagdagdag? Ikaw nga to nagsisimula ng away. Nananahimik lang ako rito. Mabuti pa tong vlogger na to. Nagawa mo ma-appreciate at nagawa mo mag-react sa pinost niyang picture. Samantalang ako, hindi. Kahit siguro magubad na ako sa Facebook, dead maka pa rin. Ano ba naman pag-iisip yan, Karil? Bumalang naman yan sa newsfeed ko sa Facebook kasi nga tinag ako ng kaibigan ko. At yung mga post ko, hindi ba dumadaan sa newsfeed mo? Kaya di mo man lang mapusuan? Di mo man lang mapansin? Yan ba problema mo? O sige, pupusuan ko na lahat. Teka, asan ba yung cellphone ko? Huwag na, kasi binlock na kita. Grabe naman toyo yan, Karil. Hindi totoo yan, Louie. May pinaghuhugutan yung galit ko sa'yo. Huwag na tayo mag-aaway, please. Sige na, sorry na, mali na ako. Okay na ba? Hindi okay. Hindi. Pero gusto mong gawin ko. Nakakapagod, ha? Ikaw ba may ganang magsabi ng ganyan? Eh kasi naman, pagod na ako sa trabaho. Tapos mangi-stress ka pa sa mga issue mo sa relasyon natin. Hindi naman kita niloloko, Karil. Wala akong iba. Kahit halungkatin mo Facebook ko o pumunta ka sa trabaho. Imbestigahan mo ako. Wala kang makikita kasi loyal ako sa'yo. Kung issue mo yung pagko-comment ko sa picture ng ibang babae, sige, last time ginawa ko. Buburahin ko na yan para matapos na to. Hindi lang naman to dahil dun sa pag-comment mo sa picture ng vlogger na yun eh. Gusto ko sana ganun ka rin sa akin. Iparamdam mo naman na na-appreciate mo rin ako. Hindi ka na katulad ng dati. Dati pa na yung post mo tungkol sa atin. Ngayon wala na. Tapos ibang tao na paglalaanan mo ng oras para sa ganyan? Samantalang akong asawa mo, ni sabihan ako maganda kahit isang beses, di mo man lang magawa? Karil naman Huwag parang... mo sanang hintayin na mapagod ako, ha? Huwag mo sanang hintayin na ibang taong unang makagawa ng mga bagay na gusto kong gawin mo para sa akin. Papadudot na takot ako sa mga sinabi ni Karil. Bigla ko na-imagine na isang araw ay iiwan niya ako at ipagpapalit sa isang lalaking kaya siyang mahalin sa paraang gusto niya. Doon ako natauhan dahil hindi imposibleng mangyari yun. Sinubukan ko mag-leave sa trabaho para ma-date ko siya pero tinanggihan niya yun. Sinabi niyang magtrabaho na lamang kami. Wala naman akong nagawa pero doon ko na napansin ang panlalamig niya. Mas lalo akong natakot. Lalo't yun ang unang beses na na-feel kong binabaliwala niya ako. Hindi ko na rin siya nakasasabay noon sa umaga para kumain at kahit sa pagtulog sa gabi. Lagi na lang siyang nakatalikod sa akin. Sinubukan ko siyang lambingin, ipagluto at yakapin pero iniiwasan na niya ako. Wala naman akong ibang mapagsabihan noon sa mga nangyayari sa amin dahil ayokong may nakikialam sa relasyon namin. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ko lalo na nagbago na si Karil sa akin. May mga time na hindi na rin umuwi noon si Karil at lagi na lang sa bahay ng kapatid niya o di naman kaya ay sa bahay ng best friend niya. Naisipan ko tuloy na baka meron ng iba si Karil. Sinubukan kong kausapin si Karil tungkol doon pero sininghalan lamang niya ako. Hindi pa rin talaga natatapos noon ang issue ni Karil at naiintindihan ko naman siya. Hindi lang talaga ako makapaglatag noon ng solusyon sa issue niya sa relasyon namin. Kaya hindi ko siya magawang mapapayag na ayusin namin ang problema namin. Pero alam ko naman na kapag pinatagal ko pa ang pagbuo ng solusyon, mas lalo lamang mawawala si Karil sa akin. Inisip ko pa lang noon na mag-iimpake siya ng mga gamit niya para iwan ako ay nadudurog niya ako. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko lang talaga alam noon kung paano siya babawiin. Dahil sa dami ng pagkukulang ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Inaya ko ulit siyang mag-date kami pero tumanggi siya. Sinabi niya sa akin na puno na raw ang schedule niya at nagtanong ako kung ano nga ba ang nagpuno ng schedule niya. Pero umiling lamang siya. Sinabi ko na willing naman ako mag-adjust sa schedule niya kung pwede. Nagsabi na rin ako sa kanya na gagamitin ko na ang leave credits ko. Tinawanan lamang niya ako at sinabing i-convert ko na lang daw sa pera ang hindi ko magagamit na leave tulad ng ginagawa ko dati. Doon pa lamang ay alam kong issue pa rin talaga niya ang kawalan ko ng time sa kanya. Naalala ko nga lahat ng leave ko ay hindi ko ginagamit dahil kino-convert ko to cash ang mga yon. Kahit na kailang pakiusap sa akin si Karil na gamitin namin kahit 2 days lamang para makapag-beach kami o makapag-hiking. Hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut, dahil mas importante sa akin ang pera. Never kaming nakatikim ng out of town mula noong nagseryoso kami sa mga pangarap namin. Kahit si Karil ay kinumbinsi kong perahin na lang niya ang leave niya para naman makadagdag sa ipon namin. Doon ko lang na-realize na baka masama ang loob niya sa nirequest ko sa kanya. Hindi niya lang siguro sinabi sa akin at nagtiis na lamang na sumunod sa lahat ng gusto ko. Nakonsensya ako kaya handa na ako noon na sundin kung ano man ang gustong gawin ni Karil sa relasyon namin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya kukontrahin at kung makabawas man yon ng kita sa amin ay hindi ko na masyadong poproblemahin. Wala naman or malaki naman ang naipon namin. Kaya walang kaso kung magpapahinga kami noon ng ilang araw o ilang linggo kung yon ang gusto ni Karil. Nilakasan ko ang loob kong kausapin siya kahit ramdam kong mababasag lang ako sa mga isasagot niya, sa mga sasabihin ko. Pwede na ba tayo mag-usap? Di ba tayo nag-uusap? Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin eh. Kung itatanong mo ulit kung may free time ako, wala. Kung itatanong mo naman ang leave credits ko, sinabi ko na sa HR namin na peperahin ko na lang sa December. Ayaw mo ba talaga magpahinga tayo? Bakasyon. Kahit anong gusto mo. Wag na, wala rin namang magbabago. Pinagunahan mo na agad eh. Nagpapakatotoo lang ako, Louie. Hindi Louie ang pangalan ko. Mahal. O ngayon, alam mo na ang pakiramdam. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kasi wala na akong time sa'yo. Puro ko trabaho. Hindi lang tutungkol sa pagtatrabaho mo. Dahil na naman ba yan sa pag-comment ko sa picture ng vlogger? O tapos ikaw pa ang galit. Gets mo na kung bakit ayoko makipag-usap sa'yo? Sorry. Nabigla lang ako. At para sabihin ko sa'yo, alam kong hindi mo pa rin tinitigil yung pagbibigay mo ng atensyon sa ibang babae. Ano na naman bang... Subukan mo mag-deny, subukan mo! Hindi na ako nagko-comment sa picture ng ibang babae ha? Hindi yung nagko-comment ka sa picture na ibang babae. Nahuli kita uli. Ano na naman yan nahuli mo sa akin? Nakita ko yung GC yung magkakaibigan. Pati ba naman GC namin pinakikialaman mo na? Inubuksan mo na ang Facebook ko na hindi ko alam? Actually, di naman ako ang nangialam eh. Yung asawa ng isang kaibigan mo na nagkataong katrabaho ko naman. O sige, sabihin mo kung ano nakita mo sa GC para mag-sorry na ako. Grabe mga pinagsisend yung mga picture ng babae ha. Lakas din ang loob mo magsabi ng mine? Free shipping ba si ate? Willing to pay kahit isang gabi lang? Ang sarap nila? Wow! Parang wala kang asawa. Usapang lalaki lang naman yun, Karil. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang baboy mo! Paano kung ganyan din ang pag-usapan namin magkakaibigan? Paano kung magsabi ako na masarap yung isang lalaki? Anong mararamdaman mo, ha? Okay, gets ko na. Sorry. May oras ka ba para ilabas yung pagnanasa mo sa ibang babae? Pero ako na sarili mong asawa, di mo man lang maganyan. Bakit di mo ako pagnasaan? Bakit di ko imanyakin mo? Di mo man lang nga ako mapagbigyan eh. Gusto mo rin sabihan kita na masarap? Ganon? Huwag kang pilosopo, tanga. Eh, ano nga gusto mong gawin ko? Gusto ko, makita mo pa rin ako. Iparamdam mong nakikita mo pa rin ako. Iparamdam mo na mas nagaganda ka sa akin kaysa sa ibang babae. Pag niyaya kita pag ano, kumain ka naman sana. Hindi yung wala kang gana. Gagawin ko yan. Lahat yan. Please, magkaayos na tayo.
Umimiss na kita eh. Meron pa akong gusto ipagawa sa'yo. Sabihin mo lang. Lahat gagawin ko. Tumikim ka ng ibang babae. Ano? Tumikim ka ng ibang babae. Papayagan kita. Kung yan ang paraan para ma-realize mong mas angat pa rin ako sa iba. Ano ba naman pag-iisip yan, Karil? Ako ba gagawin mo lahat para magkaayos tayo? Tinetesting mo ba ako, ha? Hindi. Gusto kong gawin mo to. May kaibigan ako na pareha sa sitwasyon ko. Binigyan niya ng hall pass yung asawa niya para makatikim ng iba at after nun, bumalik sa kanya yung asawa niya. Na-realize daw nung asawa niya na mas angat siya kesa sa iba. Naging maayos uli sila. Bumalik yung dating gana nung asawa niya sa kanya. At ipapagawa mo yun sa akin? Nababaliw ka na ba? Gusto ko nang maging maayos uli ang relasyon natin. Maayos naman tayo ah. Problema lang yung oras. Hindi lang oras ang problema dito, Louie. Wala ka ng gana sa akin. Ramdam ko yon. Kailan ba tayo huling nag-ano? Ha? Naalala mo pa? Kasi ako hindi na. Ganon nakatagal yon. Ayoko. Ayoko yung pinapagawa mo. Pag-isipan mo mabuti bago ka tumanggi. Mas lalong naging magulo ang sitwasyon namin ng asawa ko, Papa Dudut. Napailing na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Inisip ko na baka sinusubukan niya lamang ako kung kakagat ako pero parang seryoso siya noon. Ilang beses pa niya akong kinulit, Papa Dudut. Pinabasa pa niya sa akin ang usapan nila ng kaibigan niyang nakatry noon. Hindi ko talaga maintindihan yung point ni Karil pero naisip ko na baka sobrang desperada na lang talaga ng asawa ko para maayos ang relasyon namin. Naawa tuloy ako sa kanya dahil kaya niya akong ipaubaya sa iba para lamang maging maayos ang aming pagsasama. Isang beses ay hindi ako nakatulog kakaisip kung kaya ko bang pagbigyan si Karil sa gusto niya. At kung sakali mang pagbibigyan ko siya ay sino mang babae ang papatol sa akin, eh lahat ng kakilala kong babae ay alam na may asawa na ako noon. Binuksan ko ang Facebook ko at napadaan sa newsfeed ko ang bagong palit na profile picture ng 25 anyos kong katrabaho na si Ika. Napalunok ako dahil sa suot niyang pulang bikini habang nakahiga sa may buhangin. Chinek ko ang Facebook niya at nakita kong single siya. Inestok ko pa ang ibang social media accounts niya pero wala akong nakitang bakas na may karelasyon siya. Naalala ko tuloy si Ikar noong unang beses ko siyang nakita sa trabaho. Nagandahan ako sa kanya at minsan ay napag-usapan na rin namin siya ng mga katrabaho kong lalaki. Hindi lang ako noon ang nagkakagusto sa kanya, marami pa kami. Naisip ko kung papayag kaya si Ikar na may mangyari sa amin. Napatanong pa ako sa sarili ko kung paano ko i-explain sa kanya ang sitwasyon namin ng asawa ko. Hindi ako nakapagplano ng gagawin kay Ikar at kinabukasan ay parang sinadya ng tadhana. Sa pagpasok ko noon sa opisina ay si Ikar kaagad ang unang bumungad sa akin. Hi, Ikar. Hi, Louie. Uy, congrats ka pala sa team niyo, ha? Ha? Ano sa paramihan ng Facebook likes? Yun ba? Thanks. Oo, congrats dun, ha? Bakit congrats? Natalo nga kami. Kala ko panalo kayo. Maganda kasi. Ikaw lang ang nagsabi na maganda yung ginawa namin. Maganda naman talaga. Parang ikaw. Sus, nagagandahan ka sa amin. Lahat naman. Ikaw, Anong ako? hindi ba pang bobola yung sinabi mong maganda ako? Hindi. Hindi ako nang bobola. Maganda ka kaya talaga. We, talaga? Oo nga. Lalo na kapag nakasuot ka ng puting bestida. Ang ganda mo. Ang aliwalas ng mukha mo. Charotero. Hindi kita sinacharot. Saka Ikar, pag wala kang makeup, sobrang ganda mo. Lalong lumalabas ang kaputihan mo. Napakasinungaling na to. Mamatay man. Pag namatay ka, iiyak ako. O sige, para sa'yo, hindi na ako mamamatay. Ayoko umiyak eh. Paano kapag narinig ng asawa mo yung paglalandi mo sa akin ngayon? Ha? May asawa ka, diba? Dinala mo pa nga nung Christmas party natin. Si Carla ba yon? Oo. Maganda siya. Sino? Yung asawa mong si Carla. Oo. Maganda nga si Karil.
Sino si Karil? Yung asawa ko. Akala ko ba Carla yung pangalan ng asawa mo? Ikaw ha, baka marami kang ibang asawa. Kamali lang siguro ako ng dinig. Isa lang ang asawa ko, si Karin. Gusto mo ba akong idagdag? Kung gusto mo, Joke! Uy, ikaw ha, crush mo ata ako eh. kung oo, ayos lang ba? Pero mali eh. May asawa ka na. Oo nga. Sorry kung medyo nilandi kita. Hindi ko napigilan eh. Warning na yun sa'yo ha. Maging loyal ka sa asawa mo. Bad ka. Oo, sorry ulit. Sige may gagawin pa pala ako. Louie, Bakit? joke lang. Anong joke lang? Ituloy mo lang nalandiin ako. Gusto ko siya. Nagkatawanan kami ni Icar dahil sa mga nangyari. After noon ay bumalik na kami sa mga mesa namin. Akala ko noon ay matatapos na ang paglalagyan namin yon pero biglang nag-message sa akin si Icar gamit ang email niya. Tinatanong niya kung pwede raw bang sa email na lang kaming mag-usap. Natakot ako kasi baka pinagtitripan na lamang ako pero hindi pala. Sinabi niya crush din daw niya ako dati pa kaya pinilig siya noong nilandi ko siya. Napangiti ako at aminado akong nakaramdam ako ng kilig. Matagal na nung huli akong nakaramdam ng ganong klaseng kilig at excitement. Nagpatuloy ang pag-uusap namin. Hindi na nga ako halos nakatapos noon ng trabaho ko dahil panay ang check ko sa messages namin. Nagtinginan din kami ng may halong mali siya noon, Papa Dudut. Kaya ramdam ko noon na seryoso siyang maging ka-fling ko. Noong uwian ay nag-usap kaming kumain ng street food sa kabilang kanto ng opisina namin. Kaya pa akong kumain sa harapan niya at pinakiramdaman ko siya. At ganoon din siya sa akin. Nagkatinginan kami sa huling subo ng kwek-kwek at doon ay tinatawa na lamang kami ng kahit walang kadahilanan. Pagkatapos noon ay mas naging komportable na kami sa isa't isa. Hinatid ko siya sa paradahan ng sasakyan, pauwi at umuwi na rin ako pagsakay niya. Panayang check ko noon ng email dahil inaabangan ko ang message niya. Grabe ang ngiti ko noon, Papa Dudut. Bigla ko tuloy naalala noong mga unang buwan na kinikilala pa lang namin ni Karel ang isa't isa. Nagkaroon tuloy ulit ako ng gana sa mga ginagawa ko. Lalo na yung pagpasok ko noon sa trabaho. Lahat yon ay dahil kay Icar. Hindi ko binanggit si Icar kay Karel kahit alam ko naman noon na siya naman ang may pakana kung bakit ako nakikipaglandian sa ibang babae noon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuwing nasa opisina lang naman kami naglalandian noon. Walang nakahalata sa ginagawa naming dalawa. Merong CR sa bandang 7th floor na hindi pinupuntahan ng mga empleyado. Kaya doon kami madalas tumatambay. Wala kaming ibang ginawa noon kundi ang magkwentuhan, maglandian at mag-iyakapan. Pinayagan na rin niya akong halikan siya pero hanggang doon lang. Muntik lang na may mangyari sa amin pero agad na natigilan nang marinig naming papasok ang janitress. Napatago tuloy kaming dalawa sa isang cubicle at hinintay naming makaalis ang janitress. Namilipit kami sa kakatawa noong lumabas na ang janitress dahil nga sa pag-init ng mga katawan namin. Nagkantsawan pa kaming dalawa at after noon ay hindi na ulit yun nangyari. Papa Dudut, malaki talaga ang naging pagbabago ko mula noong nagkamabutihan kami ni Icar. Hindi ko man yon binabanggit kay Karel, pero alam kong napansin na rin niya. Madalas kasi akong kumakanta noon sa bahay na hindi ko naman ginagawa dati. Nakatutok din ako madalas sa aking laptop noon kahit na wala namang kailangang ayusin trabaho. Gusto ko lang mag-check doon kung nag-message na ba si Icar. Walang naging issue kay Icar ang pagkakaroon ko ng asawa. Sinabi niya sa akin na dati raw ay may nakapling na rin siya may asawa sa dati niyang opisina. Sinabi rin niya na exciting daw yung office fling lalo na sa taong may sabit. Yun daw ang sabi ng mga
Yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ako pinatulan. Sumang-ayon ako sa sinabi niya dahil kahit ako ay nakakaramdam ng kakaibang excitement dahil sa pagkatago naming dalawa. Sa huli napansin na ako ni Karil at huli na para mag-deny. Bago yung polo shirt mo ah. Oo. Kakabili ko lang kahapon. Bagay ba? Himala. Bakit himala? Di ka naman mahilig bumili ng damit eh. Yung last na bili mo ng damit nung second anniversary natin. Napilitan ka pang bilhin yun dahil natapunan ka ng sabaw ng bulalo nung nasa Tagaytay tayo. Ayaw mo ba? Dati naman, lagi ka namimilit sa akin na bumili ng mga bagong damit. Para magmukha naman ako presentable. Sinasabi ko lang naman. Saka, nagpabango ka ba? Umorder ako sa katrabaho ko. Naawa ako eh. Kailangan ng pandagdag sa tuition ng anak niya. Himala rin yan ha. Hindi ka naman nagpapabango dati. Kahit 50-50 na yung buhay nung nagbebenta, di ka pa rin bibili. Kasi para sa'yo, di naman beneficial sa buhay ang pabango. Bago naman to. Pwede rin naman magbagong tao ah. Ayaw mo kaya ng pagbabago? Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lagi yung bumabaluktot kapag usapang pagbabago na. Sino dahilan ng pagbabago mo, ha? Ha? Sino ba ang dahilan para magpabango ka at bumili ng bagong damit? Karil naman. Huwag kang matakot. Di ba nga ako nag-udyok sa'yo naman babae ka? Okay, sige, aamin ako. Total, ikaw naman talaga may gusto nito eh. So sino nga siya? Kwento ka naman tungkol sa kanya. Sure ka ha? Baka awain mo ako ha? Bakit kita aawayin? Eh ako nga ang may pakana nito, di ba? Ang weird kasi na magkukwento pa eh. Dali na, magkwento na. Ba't na magkwento? Okay na, alam mong yun na yun. Arte naman nito. Sino siya? Karil. Hindi ako magagalit. Natutuwa nga ako na sumunod ka sa gusto ko eh. Saka tingnan mo nga ng sarili mo. Ang laki na ng pagbabago mo. Lagi kang nakangiti, lagi kang mabango, conscious ka na bigla sa itsura mo. Kaya ka rin siguro bumili ng bagong polo shirt. In fair, blooming ka ha? Napansin mo talaga? Oo, para kang teenager. Last kong nakita to sa'yo, nung nagliligawan pa lang tayo. Lagi kang amoy malinis. Laging kumakanta. Nakakanta pa rin naman ako. Mula nung nagseryoso na tayo sa mga pangarap natin sa buhay, hindi ka na uli kumanta. Nihaplusin yung gitara mo, di mo na magawa. Namiss ko yung Louie na yon. Masaya ka ba sa nakikita mo ngayon? Oo naman! Yan ang Louie na kailangan ko. Yung may gana na uli sa buhay. Di yung parang robot na puro na lang trabaho. Nakakamiss kayong makita kang fresh dahil inspired ka. Thank you. So sino nga siya? Katrabaho ko. Namit mo na ata dati kasi nakilala ka niya nung Christmas party namin. Si Igar. Parang familiar yung name. Siya ba yung chinitang mestiza? Siya nga. Tapos maliit na babae. Wow! Ang galing mong mamili ah! Pero wala pa rin tatalo sa'yo, syempre. Tingnan mo na epekto sa'yo ng pambababae mo. Ngayon pa lang napapansin mo na ang ganda ko. Nakakalimutan ko lang sabihin dati, pero araw-araw naman maganda ka para sa akin. Nakakakilig naman yan. Padalan mo nga si Icar ng chocolates. Para saan? Pasasalamat! Dahil binalik niya ang dating Louie ko. Nawirduhan ako sa usapan namin ni Karil pero naging komportable naman ako noong tumagal. Hindi naman siya nagalit at hindi ko naman nakitang tinatago lang niya ang galit niya. Legit naman noon na masaya siya sa nangyayari sa akin. Nagpakwento pa siya kung may alam na si Icar sa plano namin. Sinabi ko na wala siyang alam. Nagtanong din siya kung meron na raw bang nangyari sa amin ni Icar at sinabi ko ang totoo. Sinabi ko na wala pa. Pero naghalikan na kami at nagyakapan. Pinadescribe niya ang feeling sa akin noong inalikan at niyakap ko si Icar. Ako naman ay malayong nagkwento at nadala na rin sa usapan. Doon na nag-init ang lahat sa amin, Papa Dudut. Ewan ko kung nadala si Karil sa usapan namin pero bigla niya akong hinatak sa kwarto at doon ay may nangyari sa amin. Makalipas ang maraming taon. Yun marahil ang
pinaka-passionate na pag-ano namin ni Karil. At dahil lang yon sa naging usapan namin tungkol kay Igar. Tinulak pa rin ako ni Karil na ipagpatuloy ang namamagitan sa amin ni Igar. Sinabi niya na huwag ko raw ipapaalam ang plano namin dahil baka umatras at iwasan na ako ni Igar. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya at pinagpatuloy ko pa rin ang landian namin ni Igar. Isang beses habang nasa CR kami ng 7th floor, nagkakwentuhan kami ni Igar habang magkayakap. Marami siyang tinanong sa akin, lalo na ang tungkol kay Karil. Hindi naman naging awkward ang usapan naming dalawa at talagang open si Igar sa pagiging kabit niya. Papadudod sa pag-uusap namin ay napansin kong panay na ang hawak ni Igar sa lieg at hita ko. Yun na rin ang tingin niya noon sa akin na may halong kakaibang init. Hindi ko nga siya matingnan noon ng diretsyo dahil kahit ako ay nag-iinit na rin, papadudod. Oh, bakit ka umiiwas ng tingin sa akin, ha? Puwing lang. Ano yan? Minununutok na lang napupuwing. Kanina ka pa kaya umiiwas ng tingin. Napuwing nga talaga ako. Ayaw mo bang tinitingnan kita? Ha? Ano eh? Nako-conscious ka, no? Oo eh. Grabe kasi ang titig mo. Nanlalamon. Magaling talaga akong lumamon. Uy, anong ibig mo sabihin dyan? Ng karne, ng samgyupsal. After nito, samgyupsal tayo, ha? Kala ko naman kung ano na. Sige, libre kita. After nating mag-samgyupsal, baka naman Anong baka naman? pwede tayong humiga. Pag-uwi na lang sa mga bahay natin. Bakit sa bahay lang ba pwedeng humiga? Pwede naman sa hotel, di ba? Uy, gusto mo na? Office ba? Di mo ako inaaya eh. Ako na lang mag-aaya. Tinatansya lang naman kita. Baka mamaya ayaw mo, mapahiya pa ako. O, ngayong alam mo na, gusto mo ba? Oo naman. Ang tagal ko na kayang gustong ano. Aanuhin mo ko. Mag-anuhan tayo. So, after work? Bakit pa natin hihintayin ng after work? Sinasuggest mo bang gawin na natin ngayon? Kung gusto mo lang naman. Kahit saan pwede ako. Eh di mas lalo ako. Ready ka na? Ready na ako, Karil. Karil, I mean, Ikar. tinawag mo ako sa pangalan ng asawa mo. Sorry, nakasanayan lang. Iniisip mo bang ako ang asawa mo? Eh, hindi ah. Halata sa mukha mo. Hindi. Kanina kasi, panay ang tawag ni Karil, kaya siguro tumatak yung pangalan niya sa utak ko. Tapos kanina, may kliyente pa ako na Karil din ang pangalan. Tapos kanina rin, naalala ko yung sapatos si Karil. Bakit ka tumatawa? Louie, okay lang. Anong okay lang? Okay lang na itigil na natin to. Dahil lang sa natawag kitang Karil? Di ko naman yung sinasadya. Saka siyempre, lagi ko siya nakakasama. Ah, alam ko na. Kasi nga, di ba, pinag-uusapan natin si Karil kanina? Ayun. Ayun ang dahilan. Hindi mo na kailangan mag-explain kasi asawa mo yun eh. Malamang maaalala mo siya. Mahal mo yun eh. Mahal ko nga. O edi lumabas din ang totoo. Mahal mo pa rin ang asawa mo. Ewan ko kung ano nangyayari sa akin. Pasensya ka na, ha? Ayos lang yun. Alam ko naman kung anong pinasok ko. Nangyari na to sa akin dati. Alam kong sa huli, asawa pa rin ang pipiliin. O paano? Tara na? Tara saan? Sa hotel. Ha? Akala ko ba? Joke! Wala nang ganun ano. Wala na ako sa mood. Kinabahan naman ako. Libre mo na lang ako ng samgyupsal para may closure tayo. Papadudod dahil sa muntikang pangyayaring yon ay natauhan ako. Doon ko na-realize na mahal ko si Karil at siya lang ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Noong medyo kumawala ako ay doon naman naging malaya ang utak at ang puso ko para hanapin ang pwesto ni Karil. Kaya sa bandang huli nagising na lamang ako sa
na hinahanap-hanap ang asawa ko kahit merong ibang babaeng nakaharap sa akin. Mabuti na lang noon at si Icar na rin ang tumapos sa namamagitan sa amin. Natakot ako na baka maghabol siya tulad ng iba pero hindi naman niya yon ginawa. Pagka-uwi ko ng bahay kinagabihan ay naabutan ko si Karil na tinatahi ang butas kong polo. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit at doon ko naramdamang tama ang posisyon kong bumalik sa totoong pag-ibig ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at inalikan niya ako, Papa Dudut. Sinabi niyang masaya siyang nakabalik na ako. Naiyak ako dahil napakaswerte ko sa asawa ko, Papa Dudut. Pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na mauulit ang minsang pagtataksil ko. Pinangako ko rin na sisikapin kong balansehin ang relasyon namin at ang trabaho ko para mas lalong maging maayos ang pagsasama namin. Nagpa-counseling kaming dalawa para maintindihan namin kung ano pa ang problema sa amin at kung ano pa ang pwedeng magawa para mas lalo kaming tumibay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabili na kami ng maliit na bahay at nagsisimula na rin kami bumuo ng sarili naming pamilya. Nagkaroon na ng katuparan ng mga pangarap namin kahit na minsan ay naligaw kami. Pero dahil pinili namin magpatuloy, nakarating pa rin kami, Papa Dudut. Nahuli man ng konti, ang importante ay nakaabot pa rin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problema kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.